What's up, viewers? I'm Angela. And today we're coming to you from Southville 8B National High School on this interesting day, Friday the 13th. And yes, I know what you're thinking. Friday the 13th is supposed to be unlucky. But here at Southville, we can still feel the love in the air. Ang mga hallway ay buhay na buhay. May mga dekorasyong nakatayo at ang mga estudyante na nililipian. Ako po si Abigail Urgabang mula sa Ang Sinagtala. At tamang-tamang araw na ito para sa ating espesyal na tampok. Love Life Status, a Valentine's Interview Special Edition. Hatid sa inyo ng The Couriers and Ang Sinagtala. We're taking you around campus to hear from both singles and couples about their thoughts on love, relationships, and everything in between. From lessons learned to funny anecdotes, this is your chance to peek into the hearts of our Southwest students and maybe even learn a thing or two. Kaya't samahan niyo kami habang tinatanong namin ang mga tanong na dapat nating malaman. How to sacrifice. Kasi nga, kung di ka makapag-sacrifice, hindi ka marunong mag-work. So, ano yan eh? Nasa ano yan? Under ng John 6:16. For God so loved the world, that He is only sabi nga sa ayun yun. So yun, so true love means sacrifice. Even yung pinakamahalagang bagay na meron ka, kaya mong ibigay sa The lessons about love that I have learned so far is to love unconditionally, tumulong at magbigay ng pagmamahal sa ibang tao nang walang hinihingi na kahit na anumang kapalit. Kasi ikaw ay nagmamahal. So therefore, ang pagmamahal dapat ay free at bukal sa loob at sa puso nating ibinibigay, pinapakita at ipinararamdam sa ating kapwa. Afternoon, Southvillians. For me, as a mom and as a wife, and also as a Christian, love is very, very important. And without God, you will never apply it, and you will never have it. Okay? So, for me, babalik tayo sa scripture ng 1 Corinthians, wherein sweet 16, kailangan love is kind, love is patience, love is no records of wrongs. You can go back to that scripture from 1 Corinthians. Yung book na yon ay message ni Lord sa Corinto, wherein kailangan babalikan natin yung mga love na yon para masabi, totoo tayo nag-love. And hindi lang naman po dapat na-express every Feb 14 and na-express to every day sa inyong mga fellows, sa inyong mga batchmates, classmates, most especially to your own family. Okay? Happy Hearts Day, Southvillians! Thank you po! What important lesson about love have you learned so far? So, ayun. So, this year siguro I have learned na ang pag-ibig is hindi dapat siya pinipilit. If para sa'yo siya, talagang, syempre, lalapit yan sa'yo. Like, sa'yo talaga mapupunta yan in all ways. Sa'yo mapupunta yan. And syempre, another reminders na hindi ka dapat nagbe-beg for love. Kasi lahat naman tayo is deserving ng love. And I know na kung hindi man ngayon, edi next year, kung hindi next year, edi next year, kung hindi next year, edi in the next 10 years na lang. Yun lang. Talagang aral po na natutunan ko ngayon tungkol sa pag-ibig ay love has no boundaries. Kahit sa teenager or young na mga kabataan, we felt the love from them, no? And there are so many couples din sa school natin na minsan against yung magulang and minsan naman hindi. But we felt the love and we felt the importance of them, no? Tapos,
pinadama nila sa isa't isa yung pag-ibig. And yun nga, ang na-realize ko is love has no boundaries. Salamat. Ang alam ko sa pag-ibig is dapat na hindi siya pinapagaling ng body. Yes, dapat huwag kalimutan ang pag-aaral kasi it's short. Right? Right. One important lesson about love that I learned this year is love can break, love can break. So, kung meron man tayong gustong i-ano, let's wait for the better time and the better way para makamit yun. Hindi dapat tayo nagmamadali sa mga bagay-bagay, lalo na sa pag-ibig. Dahil mga bata pa naman tayo and meron pang mga pinakaharap yung bawat isa sa atin bago i-prioritize yung love. Siguro yung biggest and important lessons about love that I've learned so far is wag yung sasayangin yung oras mo and yung effort na kaya mong ibigay sa isang tao, hindi naman kang ibalik yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya. Yun lang. Life ko is under progress po. Kasi as of now po, meron po akong hinihintay na tao. And she's very special to me. So, kung hindi ako nagkakamali, ngayong darating na February 14, ito yung unang special day na magkasama kami dalawa. And dito nagsimula lahat. Kumbaga, ito yung sinasabi ng mga apo nyo na dyan nagsimula yung mama at papa ko. Ito na yon para sa akin. So, ayun lang po. Happy Hearts Day sa lahat. Under maintenance kasi taking things slow and making sure na So, sa question po na yan, may answer po is none of the above po because focus ko muna ako sa pag-aaral ko. So, kaya po, suot ko ngayon ay color white. It means po, study post po. Ay naman po, thank you so much. Choice ko naman po maging single kasi ano po, nagpadami pong naliligaw po sa akin or nagkakagusto po sa akin. Actually po marami na po nag-confess sa akin pero ayoko po talaga kasi gusto ko na po maging single sa akin. Gusto ko po talaga mag-jowa sa anong panahon na po. Then, strict parents din po kaya makaisip po ako kaya ganito lang ang gulo ko. Thank you po, ayun na. Kasi ayoko pa po magagalit si mama. Ayun lang po. And that wraps up our Love Life Status, a Valentine's Interview Special Edition here at Southville 8B National High School. maraming salamat sa lahat ng mga estudyante na nagbahagi ng kanilang mga kwento, tawa at aral sa pag-ibig sa amin ngayon. Kahit na ikaw ay single, may kasintahan o nasa pagitan, sana ay may napulog kayong kaalaman o nakakuha kayo ng itinala rito. Remember, Valentine's Day isn't just about couples. It's about celebrating love in all its forms, including self-love, friendship, and the little moments that make school life special. Mula sa The Couriers at ang Sinagtala, Stay kind, stay fun, at i-update ang love life status nyo. Until next time, viewers, happy Valentine's Day!